Pilih bukad sa inyong balaan kasulatan, no? Sa inyong Bible, sa John chapter 10, verse 10. Ang simpleng pamalandungan naton, amo ang kun nga malain nga mga butang ang kakatabo sa kalibutan. Diri sa John 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ginoo, salamat gid kay ikaw ang nagpatunga sa tunga namon kag sa balaan nga Dios nga sa diin padayon kami, kag may access kami Ginoo sa imong trono. Malambit kami sa imong bugay. Salamat Ginoo sa pagkuha nimo sa amon, pagluwas sa amon, pagtranslate sa amon sa imong ginharian. Gikan sining kadudulman kag kapahamakan. Kamay pang ikaw Ginoo pagamay sini nga mga pulong karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ambot ko na aware kamo sa mga balita na mga Kristohanon sa Nigeria ginasalakay sa mga rebelde nga Muslim nga Boko Haram. Dawson ilan ang ginapanglugos ang mga teenager, mga kabataan, mga babae. Bisan buntis pa na ilan ang ginapatay. Amak mo na, no? Kag wat pili, basta Christian, iyata na ginapamatay. Sometimes ka pamangkot ka, no? Nga amunin ka kanabo sa kalibutan, no? Nga ginatugot sang Dios ang mga inosente nga mga kabuhi. Kamo ini abidi, ini kamo ni tungod kay sige ni Jesus ang hambal nga sila niya balan nyo, ang kabatan nag-abot diri sa kalibutan. Ang tuyo niya, ining kawatan nga ini, amo magpangawat, magpatay, kag magguba. Tiya matuoy ba na, ang makahas nga agresibo nga kawatan, nila na sa mga awat, handa man sa magpatay. Kag handa man siya sa pagguba, sa bisano nga, butang that would come along his way. Pero sila siyang Ginoo, sila niya, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hindi malipod sa aton, nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, nga ining kalibutan naton, gina-control sang yawa. So, diri sa 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So muni, ang kalibutan naton, bulag, hindi ka kita. Sino nagbulag sila mga mata? Mata sang pagtuo. Pwede ka rin mabulag ang mata sang pagtuo sang tao. Sang yawa, hindi na siya kakita sang kasanag. Siyempre bulag ka, hindi ka kita sa kasanag. Everything, kung bulag ka, is dark. Kung mabulag ka sa sobra kataas yung mga sugar, madiabetes ka, maulupok tong imong mga optic nerves sa imong mata, mabulag ka. Nagharapon ka na, siguro nagasyado na lang. No? Hindi ka kita sa sana, kamo nang nahimo, sang yawa, sining kalibutan, nga nagkopo, naghakos sa sining kalibutan. Nga ginako niya ining kalibutan, kang tanan ngayari nagapuyo sining kalibutan, because this world now is run by the devil. Ang nagapadalagan sa sining kalibutan na mong yawa. Believe it or not, no? Ang sa likod sang sistema sang pangabuhi sang tao, natawagin na nga cosmos, no? World cosmos. Ang sistema sining kalibutan. Sa patag sang panggobyerno, aradang yawa. Sa patag sang ekonomiya,
arang yawa. Sa patag sang pagbalay sang layi, arang yawa. Ginambal na blang sulatan dang siling niya ang yara nga pungko sa mga mataas nga mga duog nga naga-frame sang kasaguan. Sa ila siling niya naga-frame sila sang kalaglagan sang tao. Kasuguan ba lang ang ginabalay para sa distraction ng tao. For example, ang kasuguan i-approve sa Kongreso, sa Senado, pero man sa Presidente, nga pwede na nga ang tao abort, magpatay sa bata sa tiyan niya. May right siya. Or, i-aprobahan sa Kongreso, sa Senado, sa Presidente, ang divorce. Di halos kita naman ang nasyon din sa kalibutan. Pilipinas naman lang siguro ang waay pa sang naka-approve sang atau nga divorce. But anyway, muna sila ng puluhan Diyos. No? Ngayon kalibutan, ginapadalagan sang yawa, amo inikon nga ang malaot ang kakatabo silang kalibutan. Kung isipon natin, the devil is not doing bad things in God's good word. But God is doing good things from the devil's bad world. Ining kalibutan naton maayo na di. Tigahimo di ang yawa sa mga malain, pero actually ang Dios among nagahimo sa maayo sa sining kalibutan nga nangin malain tungod sa pagpadalaga ni Satanas. And this world is infested with sin. Na halitan, infested sang sala, ginot-ot, no? Sang sala. There is a 1 John chapter 2. Sa 1 John chapter 2, sa verse number 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. The world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So, ang ari sa kalibutan niya, siling hindi sa kasalatan, that is in the world, amo na di, ang ari sa kalibutan, puno sang kailigbon sang unod, puno sang kailigbon sang mga mata, puno sang bugal sang kabuhi. Dira man lang nada, no? Nagalibot-libot ang kabuhi sang tao. Dira lang, no? Ang kabuhi sang tao nabalay lamang ini sa lust of the flesh, meaning ang mga craving sa mga flesh, amo na iya ang kalibutan. Kay di ta star. Na ulamid ta, infested kita sining sala nga ini. Ngayari sining kalibutan, nga kita lamang concern sang kaligbon o kung sa katumanan sa aton unod, ang katumanan sa makita sa aton mata, kag ang bugal sa kabuhi. Bugal sa kabuhi. Ining bugal sa kabuhi, siyempre, kuning naguba sa tao. Siling sang Dios, hindi ini iya sang amay, kundi iya ni sang kalibutan. Meaning, may isa nga nagdala sining. May isa nga nagtugob, no? Panggas ini sa kalibutan na naglamitahan ang tanan nga tao. Amo ni ang na-describe ni Apostol Pablo nga sila niya, by one man sin entered into the world. Ti ang sala matuod halin sa outside source, halin sa kay Lucifer, pagsulod sa kalibutan, ti gin salo, gindaho, ginbaton sa isa ka tawo nga si Adan. Katungod nga kinabubuton nga naglalis siya, nagdiway siya nagtuman sa sugo sang Dios. Samtang ang iyang asawa nga si Eve na deceive. Ti pagsulod sini, gin-surrender niya ining kalibutan sa yawa. Munang kalibutan karon natunapunan sa sala. For by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned. Tanan makasala, ang tanan nga makasala patay. The resulta ina, no? Kaya give up sa aton ginikanan ining kalibutan.
Nga kung tani sila ang may dominion, kung tani sila ang magdumala sa sining kalibutan. Pero ginhatag nila sa nangin Diyos sa sining kalibutan, kamo si Satanas. Ito yung umpisa, chapter 1, 2, 3. Ginukman sila sa Diyos. Umpisa dayon na, pagpanganak nila, umpisa dayon nga una-unang sala. Murder. Kamuni ko nga, naghambal ang kasulatan, nga ang makawat, sulod sa kalibutan, to steal, to kill. Kaya mo na unang kriminalidad, krimen, ang pagpatay. Pagpatay sa anak ni Adam and Eve nga si Cain sa iyang utot. Now, tapuson sang Diyos ining kalibutan, ang programa niya, again, killing. Patay gyapon. Madamo ang mga kalamatay sa ining kalibutan. Now, therefore, amo ini sang bisa nga nagsulod ang sala sa ining kalibutan. Now, bisa man ang pagpatay sang tao, bisa man sa pagpadayon ini ang mga ang mga kasalanan nga nimo sang tao. So ining kalibutan is consumed with bad things. There is sa Job chapter 1, makita nato na ang mga hindi maayo ang mga butang, mga malain nga butang nga nagkalatabo sining kalibutan. Ang i-describe sa kabuhi ni Job. Sa Job chapter 1, makita nato ang mga nagkalatabo, no, sa kay Job. There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil. And still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. Di mabasa natin sa verse 22 ng chapter 1, In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Meaning, nagyan ni Job ang mga sari-sari nga mapagtilaw sa kabuhi niya, nga nag-orchestrate sini, nagpadihot sini, amo si Satanas. Kaya nangayon sa Satanas sa Diyos, nga i-allow siya nga gubon ang nagakoral, no? Ang nagaprotektar sa kay Job. Ang iyang security, ang iyang stability, ang iyang health, ang iyang family, mapag-on. Tiambal sang yawa sa Diyos, hindi niya tihatag sa akon. So, ginugabay ito na. Ginugabay ang security, ginugabay ang family, pamatay ang kabataan, hasta ang pangabuhi ni Job, hasta ang health ni Job, ginugabay niya man. But the Bible says, in all this, Job did not sin. Wala na pagkasala si Job. So meaning, wala siya nag-curse sa Diyos, wala siya nagpakamalaot sa Diyos. Di sa itong kabuhi, maabot man ang mga malain ng butang. But are we going to turn around and curse God? And you see, ang Diyos, gin-overpower niya ang tuyo sa yawa. Di ba ang tuyo sa yawa? To destroy, to kill. Di ang Diyos na patay man, naglaglag. Sa adlaw ni Noah, nakita sang Diyos sa langit. Ang wickedness, lambot na sa presensya sang Diyos, nagsaka na dito sa presensya sang Diyos. Aton pa, pwede pa nga dalanay sa dalom, dalanay sa kawaan, dalanay sa kagamhanan sa principalities and powers. Pero nagkas na attention sang Diyos, sila niya, I repented that I made man on this earth. Tanong mo sang Diyos, gin-destroy niya ng kalibutan, may rights siya, kaya siya nagtuga. Ginpatay niya maraming mga tao. Di man, kusara ang Diyos of injustice, unjust God, kaya siya nagpatay man.
Gapamatuod lamang na nga ma-overall, malapawan sang Dios ang gahom sang yawa, nga tuyo niya paguba, pagpatay, sobra pa da kunang Dios maguba, magpatay. Bisan sa Book of Revelation, makita natin da nga gubuon sang Dios ang geography sining kalibutan. Halino niya ang mapa, halino niya ang mga isla, halino niya ang mga bukid. Pamatyon niya ang, halos 2/3 nga mga tao sining kalibutan. Sa kalalatan. See? Ang Diyos tanan ang nagpadala sa kalalatan niya. Tungod kay ginguba na sang yawa ang ining kalibutan. So, muna siling naton, kung ginag-umpisa dito, sa unang panahon, sa nahulog ng tao sa pagpasala, umpisa dayo sa pagpatay, tapuson sa Diyos na, nga ang murder, ang war, ang disease, ang famine, nga mga malain nga butang, idoblihon, itrasya parte, o pito kapilo, nga imuon sa Diyos, sining kalibutan. So those bad happenings won't stop. Hindi naman stop. Not until magbalik ang Ginoo. Not until Jesus comes again. There is Matthew, may ginambal si Genesis 3, last verse, Matthew 24, sa verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us when these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world. So, interesado diri ang mga disciples, nga sila niya, anong tanda, ikaw magbalik liwan, kag ang mga tanda nga katapusan na sining kalibutan. Nag-expectar ang mga nagatuon sa pulong sa Diyos, siyempre, nga may katapusan ining kalibutan. Diri ginambal ni Jesus ang mga signs ang ginapangita nila, nga matabo na ini during sa tribulation period, and then pagkatapos ang tribulation period, masulod na ang glorious kingdom of Jesus Christ, and then the end of the world. Hindi matapos. Sa nakita ni John the Baptist, si Jesus Christ, nga nagpadulong niya, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Silang tawan ninyo ang kordero sa Diyos, ng magakuha sala sining kalibutan. So kung makuha nang sala sining kalibutan, muntat na ang mga malain nga mga gakatabo sining kalibutan. Tigabay pang magbalik kita sa pulong sa Diyos. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sa imong pagpahanumdum sa among kabuhi. Ang tanan nga butang, tanan kalautan, tanan nga sala, tanan nga mga kapaltahan, may katapusan. Kaya bisan kami Ginoo, may katapusan man. Ani kabay pa nga ikaw Ginoo samtang way pa nagtapos ini sa among kabuhi. Among higugmaon, kag among Ginoo nga kabulahanan sa mong kabuhi, ikaw ang mong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen.